Hello guys, ito na naman po muling nagbabalik sa inyong harapan ng inyong mentor sa pagpapautang. Diyan tayo masaya kung paano tayo magpapalago ng ating pera. So pag-uusapan natin ngayon sa mga gustong magnegosyo dyan ng pagpapautang, pero ang naiisip nila gusto nilang magkasosyo. Halimbawa, may puhunan po kayong 50,000 o kaya naman 20,000. Kaya lang naisip nyo sana kung magkakaroon kayo ng kasosyo. Sa negosyo ko pong pagpapautang, marami na po ang nag-offer sa akin mag-invest. Kasi alam nila na madali akong maglabas ng pera. Pero madami na rin po akong tinanggihan. Kasi ang lagi kong iniisip, instead naman na sana yung kita na darating sa akin or papasok sa akin kada sahod, solo ko na lang yun, hahatiin ko pa kung sakali sa aking kasosyo. So, ibig sabihin nun, kung meron ka namang ilalabas na puhunan na sa'yo na lang manggagaling, hindi mo na kailangan pa ng kapartner, wag ka na pong kumuha ng kasosyo. Kasi po, mas maganda po kasi pagdating sa mga computation, wala ka na pong kailangang obligahin na hatiin pa yung mga kita na dapat ay sa'yo na. Minsan pa nga ho sa mga ganyang negosyo na may mga kasosyo, nagkakaroon po ng mga misunderstanding, mga hatian, kung paano nila i-divide yung kanilang dividendo or ang kanilang kinita. And mostly pa nga guys, kapag halimbawang ikaw ay may malaking perang pumasok or nag-loan, mas maganda kung mag-uumpisa kang magpautang, isarilinin mo na lang. Kung baga, lakasan lang to ng loob guys. Kasi ito pong pagpapautang ang pinakamadaling negosyo na abutan lang, papirmahin mo lang, kunin mo lang yung ATM at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang iyong term, magkano ang iyong tubuan kapag hindi sila nakakahulog. Syempre, di ba nasa iyo ang ATM, minsan po wala hong choice, ilang araw lang po yung pinasok, pero syempre dapat meron ho tayong kakantasin na interest or tubo para hindi ho matulog ang inyong puhunan. Halimbawa po, may nanghiram po sa inyo ng 5,000, 5 gives po ito, nahuhulugan sa inyo ng 1,111 at tutubo po kayo ng 500 pesos. Kung sakali po na hindi po makakahulog or mahirap pong kaltasan ngayon ang client dahil maliit po ang kanyang sinahod, at least may 100 pesos man lang kayong tubo na dapat na pumasok sa inyo, then diretso lang ho ulit ang kaltas. Alam nyo guys, nakakatuwa kapag nakakabasa ako ng mga comment dito sa aking vlog na yung iba sa maliit na halaga, unti-unti nang lumalago. Nakakatuwa din yung ibang mga malalaking business na kinakarir talaga yung negosyong pagpapautang. Minsan naman po sa mga comment, nakakabasa rin ako ng mga hindi nabayaran. Syempre, sad to say, hindi natin gusto yung mga ganitong pangyayari. Pero minsan talaga, kasama sa negosyo natin to Yung minsan hindi perpekto, may mga taong kahit hawak mo na yung ATM nila, hindi ka pa nila babayaran kasi nga hindi sila pumapasok sa trabaho. Siguro iba-ibang reason din talaga yung mga taong nagsasanla sa'yo. Pero nakakatuwa din pala talaga yung mga nakikita kong katulad ko na nagninegosyo rin ng pagpapautang. Kasi ito kasi yung pinakamadaling negosyo na abutan lang. Alam mo yung hindi ka gaya sa mga online seller, mamimili ka pa ng mga paninda, ng mga items na bibilhin mo, iaalok mo. Ito kasi pera. Kumbaga kahit saan namang sa paligid talaga, number one na kailangan ng tao, lalo na kapag natigipit, ay pera. So, mga money lending, mas maraming requirements, mas marami silang hinihingi. Kumbaga tayo ng mga tao lang, mas madali tayong lapitan at madali tayong mag-decide. At ito pa guys, kapag marami ka ng pinaiutang na tao, marami ka ng hawak na ATM, ugaliin mo laging mag-inventory tuwing every 2 months, 3 months, para na monitor mo kung talagang nanganganak yung pinuhunan mo. Lumalago ba? Diba ito yung sinasabi ko sa inyo minsan na kung nag-uumpisa ka pa lang sa puhunan, huwag mong gagalawin, hayaan mo lang na yung puhunan mo ay lumago. Saka ka na magpasarap, saka mo na enjoyin ang buhay kapag alam mong umaabot na ng milyon ng pera mo. Ito pa nga pala guys, sa mga humihingi sa akin ng idea, ilang percent ba talaga ang dapat nating idagdag sa
inutang sa atin ng ating client. Iba-iba po kasi talaga tayo ng percent. Kung sa akin po, 5% lang. Halimbawa, isang buwan mo lang hihiramin yung pera, 10,000. Kung sa iba ay 10%, sa akin ay 5%. So, meaning, 500 pesos lang po kapag isang buwan lang ginamit yung pera. Pero, iba na pong term yung ilang gives, pahahabain ng pahahabain, doon ka na magpapatong. Pero, meron naman po kasing times na may iba talaga na nagbibigay ng 10%. Kasi nga po, iba-iba tayo ng rules. Ang mga bangko, meron din silang sarili nilang rules at kung magkano yung interest na dapat nilang ilagay. So, sa akin, kung 5% lang, maraming matutuwa ng mga kumukuha sa akin ng pera kasi mas mababa. So, doon lang naman tayo sa fair ang ating negosyo. Huwag naman natin masyadong sagarin sa tubo ang ating mga client kasi minsan yung mga yan hindi na makakabayad kapag masyado silang nababaon sa utang. Kaya ngayon guys, lesson learned sa atin minsan na dapat ang pinapautang natin yung mga regular employee lang ha. Huwag natin pautangan yung tropa ng kapitbahay natin na never naman nating nakita. Kasi ang hirap ng ganon, paano mo siya sisingilin? Baka minsan kayo ng kapitbahay mo, nagkaroon pa kayo ng hiduaan ng dahil lang sa pera. So hanggat maaari kung alam mong alanganin, doubt ka dun sa tao na alam mong hindi siya nagpapasok, wag mo nang pahiramin. Kasi instead na one time ka lang nakakatulong sa kanya pero nakadagdag ka lang sa pagbaon niya ng utang kasi malamang marami na siyang nautangan na pinaiikot na lang niya yung pera. Nakakatuwa talaga kasi payaman, di ba? May nabasa pa nga akong comment na kakaumpisa niya lang magnegosyo pero biglang lumaki na kagad yung kanyang kita. Kumbaga yun napapaikot niya agad ang pera, nanganganak. Ang galing pag ganito. Lahat po tayo guys, tayo, pare-pareho tayo, nagpapautang ka, nagpapautang ako, iba-iba tayo ng way. So, ibig sabihin guys, lahat tayo ang goal natin talaga umasenso. So, good luck po sa ating lahat. See you again on my next vlog.